Hey guys, welcome to my channel. So today is Thursday, New Gun Thursday. So may bago tayong baril. Ito. No? Actually hindi ko siya anyway, backstory. Yung last na baril na binili ko was Feb yata. February pa. So March, April, May hindi ako bumili. Pero ito, February ko ito binili, ni-layaway ko. So, 3 months layaway. At kung hindi pa mag-expire this month, hindi ko pa to full payment eh. Pero, kailangan na. Tapos, aalis pa ako. Kaya, yon, pinik up ko na siya kanina. Ito. Rock Island Armory. Okay? USA. So, shout out sa Armscore. Ganda. Nagulat ako nung binuksan yung box sa dealer kanina na may kasama siyang case kasi wala pa ako nakita na may kasama siyang case. So, okay. Okay lang sa akin kung cardboard box lang, pero kung may kasamang case at mura na siya, well, talagang magandang deal talaga siya. So, okay. So, buksan natin. Tapos yung case niya pa, gusto ko yung ganitong size. Mahirap kasi maghanap ng ganitong size eh. Pwede ito sa Keltec ko eh. Sub 2000. So, ang laman niya, ito. Dito yung mga paperworks, instructions, or manual. Tapos isang 5-round magazine. Ayan o. Naka-sealed pa. And yung shotgun. So, this is the gun na binili natin. Okay. VRPF 14. Okay? Sa ano kasi, yung Rock Island Armory, meron tinatawag na VR series. So, VR. Tapos, PF naman, personal protection. So, yan. Personal protection. Tapos, 14 dahil 14 inches yung barrel. So, sa US, ang shotgun dapat 18 inches ang minimum. Pero, ito, 14 inches kasi hindi to classified na shotgun. Okay? Tapos, kita nyo, nakakalito lang kasi according sa description niya, F-grip. Pero ang tawag talaga dito, Raptor grip eh. Ang nagsimula nito, Remington tsaka Mossberg eh. Raptor grip to eh. Okay? So, matagal na to sa market. Mga 3 or 4 years na. Pero yung presyo, yun ang maganda, no? Talagang, sabi ko nga sa dealer ko kanina eh. I got it so cheap, sabi ko, they're practically giving it away. So sabi niya, I like your excuse for buying it. Okay? So, sobrang mura na kasi siya, tapos may free shipping pa. By the way, if YouTube is watching, nothing is for sale in this post. Kaya mag-iingat tayo magsabi ng mga presyuhan, okay? Sobrang mura lang kaya ako binili. Sabi ko, hindi na siguro bababa pa yan. Kasi may free shipping pa, no? Personal protection. Actually, lang hinahanap ko talagang ganito is 20 gauge. Kasi sabi ko parang masyadong malakas. Kaya ang hirap maghanap ng 20 gauge, no? Na ganitong format. 14 inch, tapos naka Raptor grip. Mahirap. Pero okay lang, sabi ko, sige na nga. 12 gauge, total, napaka-versatile naman ng 12 gauge. Tapos, pwede tayo gumamit ng birdshot para hindi gaano malakas, no? Pero talaga siya naka-design for personal protection, home defense, pwede nga backpacking gun eh, pwede ito ilagay sa backpack eh, or SHTF scenario, kasi pag magbabagout ka, pwede ilagay ito sa bagout bag mo kasi maliit lang siya actually, pero it packs a punch. 12 gauge eh. Ano yung notable na napansin ko dito, no? So, unang-una, meron siyang sights, no? Rear at saka front. Yung rear, meron pa siyang rail kung gusto mo magkabit ng optics like red dots. Okay? Sa rear naman, may peep sight siya. Pag kayo maghahanap kayo ng peep sight sa shotgun, napakamahal. Hindi ko rin alam bakit. Napakamahal ng peep sight. Kaya mas maganda, bibili niyo yung shotgun, meron ng ganyang sight system. Kasi kung maghanap kayo, nako, mas mahal pa sa baril minsan. Nagtataka rin ako bakit. So, upgraded na yung sight na yan. Tapos yung front,
fiber optic. So, sabi ko nga, di ba, yung traditional kasi bead sight lang. So, yan, upgraded na yan. So, dyan pa lang, maganda na yung value. Okay. Tapos, sabi sa akin ng dealer ko kanina, just be careful, it will kick. Kasi nga, 12 gauge eh. Tapos maikli. Tapos walang shoulder stock, no? Pero ang style dito, kasi meron na akong a long time ago, meron na akong Remington DM detachable mag naman tawag nila. Ganito rin. Ang style dito, papabayaan mo siyang rumicoil. Hindi mo siya pipigilan. Kasi kung pipigilan mo yan, sisipain ka yan. Sasapakin ka yan sa mukha. Papabayaan mo siyang umatras ng konti. Yan. Yan ang style niyan. Kaya ganyan. Maganda rin to sa likod, oh. Tapos, bubunutin mo. Meron na akong ganun, shotgun scabbard. Okay? Ribbed yung pump handle niya. Ako pa kinaka pa. Hindi naman siya ganun kadulas. Meron ka pa rin pero pwede pa itong ma-improve. Siguro ang gagawin ko dito, lalagyan ko ng strap. Para yung kamay ko hindi dumulas at mabaril ko yung kamay ko. Napaka weird na accident. Pero pwede ka dumulas kasi. Yun ang problema sa mga short-barreled na guns. By the way, kapapasala lang ng Hearing Protection Act dito sa US, no? Sa Congress pinasa dahil sa suporta ni Papa Trump, ni Lolo Trump. Sure ball na 'yon, makakapasa 'yun sa Senate kasi Senate ang ang Senate din, majority din puro Republican, hopefully. Okay? Bakit ko nasabi 'yon? Kasi nga kasama doon yung Hearing Protection Act, yung mga suppressor, pero hindi raw naisama yung Short Act. Short Act yung mga short-barreled rifle, short-barreled shotgun. So, sabi nila, pwede pa raw yung isama sa Senate. Anyway, dito tayo. Nagustuhan ko rin, meron siyang flag of the US, United States. No? Nagustuhan ko yan. Laser mark yata, laser etched. VRP-14, Rock Island Armory. Chrome lined naman yung loob. Siyempre, para madulas yung loob. Hindi ka magkaroon ng jam. Tapos, nandito sa handle niya yung kabitan ng sling. So, 2-point sling pwede. Isa. O pwedeng 2-point, pwedeng single point. Pero, mas gusto ko ang 2-point sling. No? Para secured talaga. Tapos dito yung isa mong sling. Dulo ng sling. Pag single point, kung saan yan tumatalsik. Etong magazine niya, magwell niya is made of polymer. Yun lang ang ayaw ko. No? Parang dito nila tinipid. Yung Remington ko kasi, halos pares lang yung price Aluminum yan. Aluminum. Yung sa Remington. Doon sa mga magtatanong, paano malalaman kung dependable ang shotgun? Una nyong hanapin sa shotgun, dapat dual action bars. Isa, at sa kabila, dalawa. Yan. Dependable lang pump action shotgun mo. Kasi kahit masira yung isa, mapapump mo pa din yan. Ang pag isa lang, mayroong mga shotguns na gulat nga ako, meron pa lang, lalo yung mga naunang shotguns. Isa lang ang action bar. Kaya pag nasira yon, lumuwag ang tornilyo nun, hindi mo na yan mapapump. Tapon mo na yan, takbo ka na. Ibig sabihin, pag nasa firefight ka, hindi mo siya mapump, bitiwan mo na yan, tapos tumakbo ka na. Pero ito, dual action bar, so nag-assure siya ng reliability. Okay, sa naman, sa mag release, nagulat ako, sabi ko, hawig to sa AR AR mag release, AR mag release. Yung release naman ng action, ito, nalalayuan ako. Sabi ko, ang layo. Usually, dito lang yan Dito lang yan sa area na yan Dito. Dito ang layo. So, bibitiwan ko pa yung grip ko para diinan siya. Ano yung release? Yung para ma-pump mo siya. Yan, aabutin mo pa yan talaga. No? So, bibitaw ko sa grip mo. Yung ibang shotguns, nandito lang yan. So, kapit ka pa rin. Pero pag yan, talagang aalisin ko yung kamay ko dun sa grip para ma-pump ko. Well, it's no big deal kasi sanayan lang naman yan. Tsaka pag may load yan, mararak mo yan. Kaya mo lang to kailangan kasi
Kasi nga, wala tayong load. Tapos, natuwa naman ako kasi meron akong mga shotgun magazines like this, no? Sa mga Turkish shotguns ko, like Panzer, Armeligant. Parehas din siya. Nag-fit din. 10 rounds yan, baby. 10 rounds. So, pwede talagang personal protection yan. Ito yung niya, libre niya, 5 rounds, no? Backup lang yan. So, ano ba yung 5 rounds? 5 rounds is yung pag bumili ka ng regular na shotgun, di ba? 5 plus 1. Eto, 10 plus 1 to, pag ganyan. Tapos, pag detachable magazine naman, 5 plus 1, tas mabilis kang mag-reload as compared na i-feed mo isa-isa. So, ayan. Ang cute niya kasi, nagulat ako sa quality niya at saka sa itsura nung first time ko siya makuha. Nagulat ako. Okay? So, parang you have more gun than the money. Ibig sabihin, mas lamang ka sa nabili mo pag nakabili ka ng mga ganito. Maganda mga products ng Rock Island Armory. Lalo ito. I think sa Turkey to kasi kahawig din to ng mga ibang Turkish na shotgun. Pero yung value for money nandito. Okay? Nakakatuwa nga dahil sobrang mura niya. Yung iba nakita ko pinipinturahan. Zombie green dito. Yung pump, zombie green din yung yung frame. Kanya-kanya gusto mo maging laruan lang talaga or spare na barrel or truck gun pwede rin kasi nga madaling itago kung saan-saan. Tapos on a moment's notice meron kang 10 plus 1 dyan, no? Yan. Empty. O, doon sa nagtatanong, doon sa hindi familiar sa shotgun, pag nakakasato at all the way back, hindi mo makakalabit ang trigger. Dati iniisip ko yan nung wala pa akong shotgun. Makakalabit mo ba yung trigger pag nakasa? Hindi. Kailangan ibalik mo siya dyan bago mo makakalabit. Naka-safety pala tayo. Okay. So, yan siya guys. No? Rock Island Armory VRP14. Hopefully, ito na yung last na firearm na bibiling ko. No? Masabi ko nga, magpo-focus muna ako sa ibang hobbies. No? It just so happen na sobrang mura nito nung last February. Kaya, ginrab ko na. Sabi ko, magsisisi ako pag hindi ko pa ito binili. No? May kasama pa siyang free shipping. Ang liit, ang cute. Pwede siya yung naka-scabbard sa likod mo. Tapos meron kang rifle. Yun ang primary weapon mo. Ito, pang clear ng room. Pang clear ng room to. Ganda. Ayan. Hopefully, napakita ko ang kaduluduluhan ng barel. No? You can never go wrong with a shotgun. Lalo na pag pump. Napaka-reliable ng pump shotgun. So that's it guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please click like and subscribe. And thanks for watching. Bye.